Class, tuloy natin yung part 2 ng ABM2 Chapter 4, Statement of Cash Flows. So, dito na tayo sa illustration number 2. So, dito sa illustration number 2, ipapakita rito yung indirect method of presenting the statement of cash flows. So, yan. Sabi dyan, the comparative statement of financial position and statement of comprehensive income of more company on December 31, 2019 are shown below. So, ito nga yun, statement of financial position or balance sheet. So, yan. So, syempre, asset, bali, comparison ng dalawang taon, 2018 and 2019, para malaman natin kung nag-increase ba. Halimbawa, from 2018, yung cash and cash equivalents, 100,000 noong 2018. Then, noong 2019, 220,000. So, tumaas. Ganun din sa ibang accounts, sa trade and other receivables, from 60,000 noong 2018, naging 65,000 ng 2019. And the rest asset, inventory, mapapansin nyo ang inventory 2018 240,000, ngayon nung 2019 naging 60 na lang, so ang laki ng ibinaba. Then sa prepaid asset, from 80,000 to 20,000, bumaba ng 60,000. So ayan, total current asset 2018 480,000, 2019, 365,000. Then, in property, plant, and equipment, from 2018 to 2019, nag-increase siya. Ayan. Ng 160,000. So, total current asset, 380,000. Total sa 2019, then sa 2020, at 2018, 220,000. So, total assets, 2019 is 745,000, 2018, 700,000. So, yan yung sa asset. Then, punta tayo sa liabilities and equity. 2018, ng trade and other payables, 280,000. So, nung 2019, tumaas, naging 310,000. Then, equity, owner's capital, 420,000 noong 2018. Then, naging 435 noong 2019. Ano yung nakita nyo dyan? Bakit tumaas? So, kumita yung business niya ng 15,000. Ayan. Net na yon kasi, syempre, lahat ng income, less expenses. So, yung kinita, net income, so yun na idadagdag sa owner's capital or equity. So, total liabilities, 2019 is 745, 2018 is 700. So, balanse lang yan dun sa asset. Kung titingnan natin, yun, 745, 2019, 700, 2080 sa asset. Ayan. So, because asset is equal to liabilities plus capital, so, balance siya sa asset. Both 2019 and 2018. Ngayon, ito naman yung income statement or statement of comprehensive income ng more company for the period ended December 31, 2019. So, class, laging isang taon ang mga statements. Kasi yun ang reporting time ng mga businesses sa BIR, sa Securities and Exchange Commission, kung sole proprietorship ka, sa DTI. So, yan, sa BIR. Ayan. So, laging 1 year. Yung makikita natin during the period, kung calendar year yung ang sinusundan mo from January 1 to December 31, 2019 for example. So calendar year yon,
1 year lagi. During the period is equivalent to 1 year, ha? Ayun. Pag fiscal year naman, ibig sabihin ng fiscal year, isang taon din siya, pero ang starting point ng kanilang business either February, tapos mag-e-end ng January the following year, or March, then mag-e-end ng February for the following year. So, ang fiscal year, any month, basta 1 year din. Ayun, tandaan nyo yun, ha? Then, dito sa Statement of Comprehensive Income, ang sales niya, lahat ng benta niya, umabot ng 500,000 sa loob ng isang taon. Then, yung cost of sales niya. Ano ba yung mga cost of sales? Kumaga, ito yung puhunan mo. Halimbawa, bumili ka ng mga damit at magkano nagastos mo ron. Pero may markup ka. Ha? Ayun, may markup ka. Siyempre, para kumita ka. So, ang gross profit mo is 200,000. Gross profit pa lang yan. Wala pa yung mga expenses mo. So, sa gross profit mo, ileless mo yung mga expenses. Yung binayaran mo sa... rent income. Another kind of income ito kasi positive siya. Tsaka nakalagay income. So, another kind of income, maaaring dun sa building mo, nagpapaupa ka. So, extra income yon on your part. Ayun. Then, ito na yung mga expenses mo. Ayan, depreciation expense. Depreciation expense, galing yan sa mga equipment mo, sa property, plant, and equipment, na syempre, itong mga equipment na to, naluluma. So, itong depreciation expense yan yung parte na naluma dun sa mga equipment mo. May computation yan. Later on, makikita natin kung paano kinukompute ang depreciation expense. So, minus 120,000 yung depreciation expense. Insurance expense, siyempre, siguro nagbigay ka ng insurance sa mga empleyado mo for medical insurance nila. O kaya, insurance ng building mo in case na masunog, magbabayaran ng insurance yung building mo para maitayo muli. O kaya, meron kang company car, naka-insure din, in case na maaksidente, mapapalitan yung kotse mo, maayos. So, yan yung insurance expense. Then, bad debts expense. Bad debts expense, ito yung part na hindi mo na makolekta sa mga customer mo. Tinakbuhan ka na o hindi na nila kayang bayaran. So, yun. Ang tawag doon, bad debts expense. In-expense mo na siya. Then, loss on sale of equipment. Yan, nagbenta ka ng equipment na kung saan ay mayroon pang net book value. Maaring hindi mo na mapakinabangan yung equipment na yon, kaya binenta mo na lang kaysa mas malaki pa ang gastusin mo. Kaya binenta mo na lang siya. Let's say, ang net book value niya, 50,000, pero nabenta mo lang pinakita pala dito, mamaya. So, loss on sale of equipment, 20,000, negative. Mamaya tingnan natin kung magkano yung, kung bakit 20,000 yung loss. Kung magkano binenta at kung magkano talaga yung presyo ng equipment. Then, profit for the year, 60,000. Itong 200 plus 75 minus 120 minus 60 minus 15 minus 20. So, meron kang profit for the year, 60,000. Wala ka namang comprehensive income, 0. Kaya, ang comprehensive income mo for the year, 60,000 pa rin. So, yan na yung pinaka net profit mo. Ngayon, kung hindi pa kasali dyan yung yung income tax na babayaran mo. So, hindi mo na sinali for the meantime. Ayan. Next, ito na yung additional information. Ito yung sinasabi natin kanina, yung equipment with carry amount of 120,000 was sold for 100,000. So, the resulting to a loss on sale of 20,000. So, yan yung sinasabi natin na maaring equipment na to
may value pa siya na 120,000 pero hindi mo na gaano mapakinabangan. Kasi medyo luma na. So, naibenta mo lang siya ng 100,000. So, nalugi ka, di ba? Ng 20,000. Then, eto, bumili uli siya ng bagong equipment. Acquisition of equipment forecast amounted to 400,000. So, yan. Bagong bili. Then, owner's drawing total 45,000 pesos. So, yan yung additional information as. So, titignan nyo rin to para pag nag-compute kayo ng o gumawa na kayo ng statement of cash flows, makikita nyo to. Kailangan isasama nyo yan. So, ito na. Requirement, prepare the statement of cash flows. Use the indirect method of presenting cash flows from operating activities. Ang indirect method sa operating activities lang ginagawa. The rest, yung investing activities, yung financing activities, ano lang siya, pareho lang ng direct method. Ayan. Yan. So, compute na natin o tignan natin yung solution. So, ito na yung solution niya. Gumawa na tayo ng statement of cash flows ni Moore Company for the period ended December 31, 2019. So, sabi dyan, cash flows from operating activities. So, ito yung indirect format. Sa ano lang operating activities lang, indirect format. So, ito na bali yung parang pinaka-formula niya na. Yan. Sabi dyan, profit for the year, 60,000. So, kung napansin nyo dun sa statement of statement of comprehensive income, di ba, yung pinaka doon, 60,000, yung pinaka kita niya. Then, idadagdag natin yung mga non-cash items ng expenses. Yan, non-cash item ng expenses. So, yung depreciation, non-cash yan. Idadagdag natin kasi expense yan eh. So, idagdag natin 120,000. Loss on sale of equipment, expenses din to, 20,000. So, pag expenses, dinadagdag. Ayan. Then, total 200,000. Then, tignan din natin yung changes in operating asset and liabilities. So, pansinin nyo, increase, decrease sa asset, then, increase or decrease din sa liabilities. So, itong tatlo na to, increase in trade and other receivable ay asset yan. So, nag-increase, bawas siya. Pag nag-decrease in inventory, ang laki na din-increase, di ba? Napansin nyo doon, 120,000 yung comparison dun sa 2018 tsaka 2019 ng inventory, bumaba ng 180,000. Then, decrease in prepaid asset. Ayan, bumaba ng 60,000. So, idadagdag nyo yan. Pag nag-decrease sa asset, idadagdag. Pero pag nag-increase sa asset, ibabawas. As per computation ng operating activities, then, increase in trade and other receivable sa payable. Pag increase sa liabilities, dagdag. Pag decrease sa liabilities, bawas. Pero wala kasi ditong decrease in trade and other payables. Ang meron lang, increase in trade and other payables. So, dagdag siya. So, net cash from operating activities is 465,000. So, 200 minus 5,000 plus 180 plus 60 plus 30. So, ang net cash from operating activities mo is 465,000. Ngayon, siyempre, ang cash flow, tatlo yan, di ba? Cash flow from operating activities, then punta tayo sa cash flows from investing activities naman. So, yung cash proceed from sale of equipment, 100,000, di ba? Binenta mo siya, naka-receive ka ng bayad dun sa pagbenta mo na supposed to be ang presyo niya 120,000,
na ibenta mo lang siya ng 100,000. So, yun na natanggap mong pera sa pagbenta mo ng equipment. Then, nagbayad ka bumili ka uli ng bagong equipment worth 400,000. Ibig sabihin, naglabas ka ng pera. Di ba? Bumili ka Yan cash paid. So, minus. So, ang net cash from investing activities mo is negative of 300,000. Okay lang yan kasi ipag-a-add mo yung operating activities, idadag mo yung investing activities, idadagdag mo yung financing activities. So, ang lalabas sa'yo, net increase in cash and cash equivalents. So, dito na tayo sa cash flow from financing activities. So, cash paid for drawing by owner, 60,000. So, ito yung nandun sa additional information kung isasama nyo yun. Kaya babantayan nyo, pag hindi nyo na isama yun, hindi kayo magbabalanse. So, yun. So, ito yung winidraw ng owner for personal use. Yan. Winidraw niya sa cashier ng company. Although kanya, pag-aari niya yung company, siyempre, hindi naman siya basta-basta kukuha lang ng pera. Dapat recorded. Pag kukuha siya ng pera, re-record. Yon, kasi bias yon. Kahit na owner siya, hindi siya pwedeng basta-basta kukuha ng pera. So, dapat recorded yon. Yon, kahit na siya ang may-ari ng company. Yon, so net cash from financing activities, negative of 60,000 pesos. So, magkano yung dun sa operating activities? 465,000 minus 300,000 minus 60,000. So, ang natira ay 120,000. Net increase in cash and cash equivalent, 120,000. Then, cash and cash equivalents beginning, 100,000. So, yan. Then, may sinasabi rin may beginning. So, saan mo makikita itong beginning? Doon sa cash and cash equivalent beginning noong 2018. Yan tandaan nyo. Then, cash and cash equivalents ending 220. Saan nyo makikita to? Doon sa 2019. Kaya nga may comparison So, yan. So, ang in-increase niya daw from 100,000 to 220,000, nag-increase ng 120,000. So, ang cash, makikita nyo to sa statement of financial position or balance sheet. Ayan. Doon nyo makikita yan. Naintindihan ba, class? Pag hindi ganito ang makukompute nyo, mali kayo. Kasi, nandun na yan mismo dun sa statement of financial position Ito yung in-increase. Ito yung 2018. Ito yung 2019. Ayan. Kumbaga, kinumpute lang para makita ng may-ari o ng stockholders, ng mga partners na ito yung mga natanggap na pera at inilabas na pera. Yan, naintindihan class? Sige, tuloy tayo. Next, note. Ito na yung parang explanation na na-explain ko na rin kanina. So, note, the changes in operating asset and liabilities in the statement of cash flows are computed as follows. Kung matatandaan nyo yung trade and other receivable, 2018, 60,000. 2019, 65,000. So, nag-increase siya. Nag-increase. Pag-increase, nakalagay naman dyan, increase, decrease. Pag-decrease, negative. So, yung trade and other receivable,
increase ng 5,000 from 2018 to 2019. Sa inventory naman, nag-decrease kasi ang laki ng 2018 niya, 240,000. Then, yung 2019, 60,000 na lang. So, nag-decrease ng 180,000. Prepaid asset, from 80,000 to 20,000. So, nag-decrease ng 60,000. So, yan yung changes sa asset and liabilities. Sa liabilities, ito. Trade and other payables, nung 2018, 280 siya. Nung 2019, 310. So, nag-increase ng 30,000. So, yan. Recall that in the statement of cash flows, increase in operating asset are deducted. Tandaan nyo na, pag nag-increase sa operating asset, o pag nag-increase ang asset, deducted siya doon sa computation ng operating activities. Yan. Pag nag-decrease naman sa asset, added. So, di ba, napansin nyo yan kanina. Then, sa increase naman ng liabilities, idadagdag naman siya. Baliktaran lang sila ng asset at liabilities. Pag nag-increase sa liabilities, idadagdag. Pag nag-decrease, ibabawas. So, yan class, intindihin nyo maigi yan. Ang asset, pag nag-increase, ibabawas. Pag nag-decrease, idadagdag. Ang liabilities naman, pag nag-increase, idadagdag. Pag nag-decrease, ibabawas. Ayan So, next, sabi dyan, although bad debts is also a non-cash expense, it is not considered separate in the statement of cash flow. This is because the effect of bad debts is automatically counted for in the statement of cash flows by considering only the net increase or decrease in the trade and other receivable. So, yung bad debts, hindi na siya sinama. Kumbaga, panggulo lang. Nandito na siya sa may trade and other receivable. Ngayon, kung sa problem, kasi depende rin sa problem na sasabihin. Kung ang bad debts ay hindi kasama or kasama, malalaman nyo naman. Ayan. Then, the balance of cash and cash equivalents ending in the statement of cash flows tallies with the amount shown in the financial position above. The cash and cash equivalents balance year 2019 is 220,000. So nakita natin yan dun sa statement of financial position 2019 balance ng cash. So 220, di ba? Then the net increase in cash and cash equivalent in the statement of cash flows of 120,000 is the difference between the beginning and the ending balance of cash and cash equivalents. So 220,000 minus 100,000 is equal to 120,000 net increase in cash and cash equivalents. So na-explain ko na rin to kanina. So pinapakita lang dito yung increase ng cash. Di ba? Kasi ito rin yung ginagawa natin ng statement of cash flow na dapat ito yung lalabas sa balance. Ito yung ending cash balance. Ito yung beginning cash balance. Then yung 120, ito yung net increase in cash and cash equivalent balance. Ayan. So, ayan. Next. So, ito na yung activity natin na gagawin natin para sagutan. Sabi dyan, choose the letter corresponding to the correct answer for each of the questions provided below. The following information is taken from the records of Red Sea Craft Store. So, ito yung mga account titles. Then, may comparison din. 2018, 2019 para makita natin kung nag-increase or nag-decrease yung kanilang mga amounts. Ayan. So, yung cash beginning mo is 150,000. Hindi. Cash beginning mo noong 2019, 150,000. Noong 2018, 120,000. So, pag walang comparison ng ito yung beginning balance mo ng cash nung last year.
i-carry forward mo lang yan sa 2019. Ayan. So, account receivable, 2019, 25,000, 2018, 30,000, inventory, 65,000, 2018, 50,000. So, malalaman nyo kung nag-increase or decrease, ha. Prepaid insurance, 2019, 5,000, 2018, 15. So, bumaba, di ba? Accounts payable from 25,000, 2018, naging 15,000 noong 2019. So, bumaba rin. Acquisition of equipment. Ayan, may mga biniling equipment. 2018, 60,000 ang value. 2019, 80,000 ang value. Short-term note payable. Walang balance nung 2018. Pero meron siyang 2019 balance. Payment of long-term bonds payable. 50,000 noong 2019, 70,000 noong 2018. Then, yung kita niya for the year, noong 2019, 320,000. Noong 2018, 230,000. So, next, tignan natin kung ano yung mga problem. So, mamimili kayo ng tamang sagot. Siyempre, para makuha nyo yung tamang sagot, magkukompute kayo. Sabi dyan, using the indirect method, what is the net cash flow from operating expenses? Ayan. So, pag indirect method, ito yung may non-cash items sa expenses, like depreciation, sale of equipment, ganon. I-check nyo, ha? Using indirect method. Ayan, mamili kayo kung ano yung tamang sagot dyan. Then, using indirect method, what is the net cash flow from investing activities? So, actually, investing activities, kahit na using indirect method, kasi ang indirect method, dun lang siya para sa, ano ba yun? Operating activities. Yung investing activities, financing activities, para lang din siyang direct method. So, ang naiba lang, pag sinabing indirect method, yung portion ng operating activities doon sa indirect method. Pero pag direct method, yung operating activities, para lang din siyang financing activities and investing activities. Andiyan, nakita nyo naman yung example, di ba? Balikan nyo doon. Ayan. Then, using indirect method, what is the net cash flow from investing activities? Yan, mamili na kayo dyan. Ayan. Negative 20,000, 20,000, negative 80,000, 80,000. Then, pangatlo, using the indirect method, what is the net cash flow from financing activities? Sa financing naman, 40,000 yan, mamili na lang kayo dyan. Then, number 4, using the indirect method, what is the net effect on cash? Ayan, ano daw yung net effect ng cash? Then, using the direct method, what is the net effect on cash? So, titignan nyo lang dito. Ayan, tignan nyo na lang dito. Mag-try kayo magsagot. Ayan. So, tapos na tayo sa part 2 ng ABM2. Kung may question kayo pala, mag-comment na lang kayo, ha? Kasi hindi ko nasasabi na kailangan pala mag-comment para pag meron kayong question, di sasagutin ko, di ba? Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood ng ating mga accounting lesson through these videos. Ayan. So, atabayanan nyo iba pa mga lessons. Chapter 5 na tayo. Ayan, sa ABM2. Maraming salamat sa panonood. Subscribe kayo, at i-share nyo sa mga classmates nyo. Sana
maging blessing din ito sa inyo. I mean, magamit nyo para sa pag-aaral ninyo. Kung may mga exam kayo, magagamit nyo ito. Kaya maraming salamat. Bye-bye!